Insta360 X5 or DJI Osmo 360. Kung nahihirapan kang mamili sa dalawang to, para sa'yo tong video na to. Ang 360 action camera katulad ng dalawang to ay isa sa pinakamagandang paraan para makunan natin ang ating ginagawa in an immersive way. Well, sa kung alin dito sa dalawa ang swak sa workflow at paggagamitan mo, ang video na to ang makakatulong sa desisyon mo. Simulan natin sa form factor. Itong Insta360 X5 ay pahaba, habang itong Osmo 360 ay malapad. Ang screen ng X5 ay 2.5 inches na relatively responsive kumpara dito sa 2-inch screen ng Osmo 360. Mas smooth din ang preview nitong X5 kumpara dito sa Osmo 360. Apat ang buttons nitong X5. Power, quick switch, menu, saka shutter. Itong Osmo 360 naman merong tatlo. Power, shutter, saka quick switch button. Pagdating sa timbang, itong X5 is 200 grams. Ito naman mas magaan at around 183 grams. Sa mounting naman, pareho silang merong 1/4 inch thread kung saan pwede nating ilagay ang ating selfie stick. Pareho din silang merong quick release system. Bale, ang quick release system nitong X5 pareho sa Ace Pro at Ace Pro 2. Ang quick release system naman nitong Osmo 360 kapareha ng Action 4 saka 5. Bale, dito sa gilid makikita natin yung location ng kanyang USB or kanilang USB Type-C port. Tapos sa kabila nito yung location ng kanyang battery. Ayan, speaking of battery, itong X5 merong capacity na 2,400 mAh. Ito namang Osmo 360, 1,950 mAh. By the way, itong battery to kapareha lang ng battery ng Action 5 Pro. Now, in terms of battery life, sa parehong settings, 8K 30fps, itong X5 umaabot ng around 1 hour 34 minutes. Ito naman 1 hour 32 minutes. Now, kung pareha silang nakaset sa endurance mode, itong sa X5 umaabot ng 208 minutes sa 5.7K 24 fps. Itong sa Osmo 360 umaabot ng 190 minutes sa 6K 24 fps. By the way, itong X5 merong bagong battery. Mas malaki yung capacity, around 2,800 mAh. Which means may ihahaba pa yung mga sinabi kong video recording times kanina. So far naman sa paggamit ko, hindi ko naranasang mag-overheat ang mga kamerang to. Well, given na sa pagmumotor ko sila mostly ginagamit kung saan merong airflow. Saka in real life usage, hindi naman ako yung tipo na nagre-record ng sobrang habang mga video. Kasi alam naman natin na pagdating sa mga 360 videos, ang lalaki ng file size nila. Pareho ang kamerang to na nagsusupport ng fast charging. Itong X5, sa loob ng 20 minutes, makakapag-top up ka up to 80%. Itong Osmo 360, sa loob ng 12 minutes, nakaka-top up ka ng around 50%. Sa loob ng battery compartment ng mga kamerang to, makikita din natin yung memory card slot. Parehong nagsusupport ang mga kamerang to up to 1 terabyte na memory size. Now, kung mapapansin nyo dito sa Osmo 360, wala akong memory card na nilagay. Kasi itong kamerang to, meron na siyang built-in memory na 105 GB. Which is an advantage kung makakalimutin ka. Pwede ka pa rin mag-shoot kahit walang memory card na nakasaksak dito. Now, itong X5, although wala siyang built-in memory, meron kang free 1 terabyte na cloud storage for 1 year kung bibili kayo nito at i-activate mo siya before September 30. So yung mga videos mo pwede mong i-upload kung puno na yung memory mo dito. Saka magagamit mo rin yon para ma-access yung mga videos mo kahit nasa ibang lugar ka. O kaya kung gusto mo lang i-share yung mga videos mo online sa mga kaibigan mo, kapamilya mo, pwede rin yun. Now, itong X5 merong replaceable lens. Unlike dito sa Osmo 360 na wala. So in case magasgas mo itong mga lens ng X5, pwede mo siyang palitan gamit itong Insta360 X5 lens replacement kit. Pagdating dito sa Osmo 360, kailangan mo siyang ipa-repair sa DJI. Now, in fairness dito sa DJI, relatively mura ang lens replacement service nila. Pero, yun nga lang, kailangan mo pa rin siyang ipadala at kailangan kang mag-antay. Ito kasi X5, bibili ka lang nitong replacement kit. Para in case magasgas mo tong lens niya, meron ka ng on-hand na pwedeng pamalit. Now, personally speaking, simula nung 2019, kapanahunan pa ng Insta360 One X, hanggang early last year, hindi pa talaga ako nakaranas na magasgasan yung lens ng mga Insta360 cameras ko. Pero around November last year, for the first time, yung Insta360 X4 ko nahulog habang nagmumotor ako. Tapos, tinamaan yung lens. At simula nun, parang ando na talaga yung kaba tuwing ikakabit ko yung mga camera ko sa aking motor. So, good thing na itong Insta360 X5
ginawan talaga ng replaceable lens ng Insta360. By the way, itong Osmo 360, I don't know kung nagkataon lang ba or hindi ko napansin nung binili ko siya. Meron siyang hairline scratch dito sa taas. Not sure kung makikita ba sa aking camera, pero picturean ko na lang gamit yung macro lens ng aking cellphone. Yun nga, hindi ko alam kung paano ko siya nakuha kasi sobrang ingat ako sa kamerang to nung nag-unbox ako, nung first time ko siyang ginamit. Ingat na ingat ako dito. And based naman sa aking nakitang videos online, merong dalawang foreign YouTubers din. Ganon din yung experience. Isang Canadian, I don't know yung isa, basta European siya. Nadaplisan lang ng dahon. Yun yung nangyari sa kanya. Tapos nabash pa siya kasi yung sabi ng mga nag-comment, parang intentional daw na ginawa niya or parang sinisiraan daw niya yung brand. Pero sabi naman niya, bakit ko naman sisiraan yung brand na ginagamit ko yung mga products nila. Nag-comment ako doon, sabi ko, pareho pala tayo. Pero sa akin, hindi ko alam kung paano ko siya nakuha. Pero good thing na lang, hindi siya noticeable sa mga videos. Anyway, itong mga kamerang to, pareho silang merong lens protector. Sa Insta360 X5, ito, pwede natin siyang ilagay dyan. Meron na tayong lens protector. Now, dito sa Osmo 360 naman, I think meron tayong mabibili na pwedeng idikit. Kasi wala siyang katulad nito na screw type lang. Now, bukod dito sa lens protector ng X5, ito talaga yung isa sa inaabangan ko na mangyari. Na gumawa ang Insta360 ng ND filters para sa 360 cameras nila. Yan, ND16, ND64, saka ND32. So itong mga to, magagamit natin para mag-introduce ng cinematic motion blur sa ating mga shots, lalong-lalo na yung mga action sports katulad ng pagmumotor. Now, out of the box, itong mga kamerang to waterproof din. Up to 15 meters ang X5, ito naman up to 10 meters. In terms of audio, parehong satisfactory yung nakukuha kong recording sa mga kamerang to. Kung typical vlogging scenario ko lang sila ginagamit. Insta360 X5 versus the Osmo 360. So how's the audio? Mic check 1, 2, mic check. Insta360 X5 versus the Osmo 360. So how's the audio? Mic check 1, 2, mic check. Pero pagdating sa pagmumotor or mahangin yung sitwasyon, may advantage itong X5 kasi itong internal mic niya merong integrated na wind guard kung saan nakakatulong para ma-minimize yung wind noise. Bago natin ipagpatuloy, kung mapapansin nyo yung mga sample shots natin, merong mga imperfect na mga stitch line. Kumbaga, merong maitim na nakikita natin sa mga videos or pictures. Ito ang dahilan kung bakit ganon. Kasi ang pagka-mount nila, magkatabi sila. May tendency talaga na yung lens or yung body ng isang camera makikita sa video ng isang camera. So at least aware kayo, hindi yun issue. Ito lang talagang mounting yung naging rason. Saka nagmamadali kasi ako habang mainit kasi paraging umuulan dito sa amin. So pinagsabay ko sila ganito yung mounting. By the way, itong mga kamerang to, pareho silang nagsusupport ng wireless mic na hindi mo na kailangan ng receiver. Diretso mo na siyang makokonect. Bale, itong X5, meron kang magagamit na Insta360 Mic Air o kaya itong GPS preview remote niya na merong built-in mic. Ayan. Tapos itong Osmo 360 naman, magagamit mo yung DJI Mic Mini o kaya Mic 2. Swerte ka na lang kung yun, hindi uulan. Actually ito, makulimlim na naman ulit. Although mainit kanina, medyo nawala na naman yung araw, nagtago na naman yung araw. Swerte ka na lang kung yun, hindi uulan. Actually ito, makulimlim na naman ulit. Although mainit kanina, medyo nawala na naman yung araw, nagtago na naman yung araw. Take note, yung mga wireless mic na sinabi ko, separate mo silang bibilhin. Pagdating sa sensor size, itong X5 merong 1/1.28 inch. Itong Osmo 360 merong 1/1.1 inch sensor. In other words, relatively mas malaki ang sensor size nitong Osmo 360 kaysa dito sa X5. Now, itong X5 naman merong tinatawag na AAA chip para sa image processing. Sa resolution, parehong 8K ang maximum na kaya nila. Ito hanggang 30 FPS, ito naman hanggang 50 FPS. In terms of slow-mo sa 360 videos, ito kayang mag-shoot ng 4K 120 FPS. Itong Osmo 360 4K 100 FPS. Sa color profiles, itong X5 meron kang tatlong pagpipilian: standard, vivid, saka flat. Dito sa Osmo 360, either
normal o kaya log color profile na D-Log-M. Now itong X5 meron din namang log color profile saka HDR mode. Yun nga lang, pwede mo lang siyang gamitin kung 5.7K yung resolution. Now, worth mentioning na itong Insta360 X5, merong bagong feature na inilabas. Yun yung tinatawag na adaptive tone. Kung saan nagka-capture itong kamerang to ng mas malawak na exposure information para sa dynamic adjustment ng brightness saka ng kulay. Depende sa reframing na gagawin mo na nagre-resulta ng mas contrasty at high dynamic range na video. Sa kabilang dako naman, itong Osmo 360 may kakayanang mag-shoot ng 10-bit color. Ito kasi 8-bit lang. Now, ang ibig sabihin lang ng 10-bit color, mas marami yung color information na nakaka-capture niya. Which means, mas advantageous siya pagdating sa heavy or agresibong color grading. Katulad halimbawa ng mga ginagawa sa pelikula. Take note, ang color grading is an additional step. Kasi ang makukuha mong video pagdating sa log color profile or yung D-Log-M nitong Osmo 360 is flat saka unsaturated. Now, video quality wise, base sa nakikita ko dito sa mga kamerang to, pareho naman silang maganda. May mga instances na nangingibabaw itong X5, may mga instances din naman na nangingibabaw itong Osmo 360. Now, of course, wala namang perfectong action camera or any camera for that matter. Saka hindi naman sapat kung sasabihin ko lang. Syempre, kailangan din nating kilatisin. Now, for example, pagdating sa stitch line nitong mga kamerang to, try nating i-assess or try nating tingnan. Kung stabilization naman yung pinag-uusapan, pareho namang smooth yung nakukuha natin dito sa mga kamerang to. Gamit ang flow state ng Insta360 X5, saka yung Rocksteady ng Osmo 360. Itong mga kamerang to, meron ding dedicated na low light mode. Sa Insta360 X5, meron tayong tinatawag na pure video mode na available sa 360 mode saka sa single lens mode. Itong Osmo 360 merong super night mode pero available lang siya sa 360 videos. Now, speaking of single lens, itong mga kamerang to capable na mag-shoot ng single lens mode lang na parang typical na action camera. So, iisang lens lang yung gagamitin mo. So, pwedeng sa harap o kaya sa likod. Ang X5 sa single lens mode, ang maximum resolution niya is 4K 60fps. Itong Osmo 360 naman sa single lens mode, merong tinatawag na boost mode. Kayang mag-shoot ng 4K hanggang 120fps. Sa regular video naman, kaya nitong mag-shoot ng 5K 60fps. At gaya ng sabi ko kanina, itong X5 sa single lens mode niya, meron siyang pure video or dedicated low light mode. Sa 360 photos, itong X5 kayang mag-shoot ng 72 megapixels. Ito mas malaki kasi umaabot siya ng 120 megapixels. Now, bukod sa nasabi kong recording modes, itong Insta360 X5, marami ka pang pwedeng pagpilian. Mapa 360 mode man o kaya single lens mode. Well, isa sa worth mentioning ay yung tinatawag niyang Instaframe, kung saan nakakapag-record siya ng flat video at the same time 360 video. So yung flat video, wala ka ng reframing na gagawin, pwede mo na siyang i-edit or i-share agad, i-upload agad sa mga social media accounts mo. Now, for example, hindi mo nagustuhan yung flat video o kaya meron kang specific na framing na gustong ma-achieve na hindi nakita sa flat video mo, pwede mong i-edit yung 360 video na nakunan ito. Kumbaga, yun yung hitting two birds with one stone. Now, sa accessories naman, given na ang Insta360 matagal na sa 360 camera space, marami kang pagpipilian dito sa Insta360 X5. Pero mostly naman, pagdating sa mounts nitong Insta360 X5, magagamit mo rin dito sa Osmo 360. Magkapareha lang naman silang quarter inch thread, saka meron kang mga adapter na magagamit. Pero kagaya ng nasabi ko earlier, since ang Insta360 matagal na sa 360 cameras, meron silang mga accessories na hindi ko pa nakikita dito sa Osmo 360 o sa DJI na lineup. Nangunguna dyan, syempre, yung pinakita ko kanina, itong mga ND filters. Hindi ako nagkakamali, first of its kind, itong ND filters na pwede sa Insta360 X5. Pangalawa, yung dive case. Although itong mga kamerang to, out of the box, waterproof siya. Pwede mo siyang magamit underwater. Yun nga lang, more on single lens mode lang. Pagdating kasi sa 360 video mode, kailangan mo ng dive case para makorek yung light refraction at the same time magkaroon siya ng proper stitching. By the way, yung pinakita kong lens protector para dito sa X5, saka itong ND filters, I think meron pang iba katulad ng thermo grip, automatically nare-recognize ng Insta360 X5 once inilagay mo siya dito sa camera. Isa pang accessory na, yun nga, sinabi kong hindi ko pa nakikita dito sa lineup na or dito sa mga accessory ng Osmo 360 is itong pinakita ko kanina. Ito yung GPS preview remote with built-in mic. So bale, meron ka ng remote, meron ka ng preview na monitor, meron ka ng GPS data, saka meron ka pang mic na merong
32-bit float. Ang ibig sabihin, high dynamic range yung audio na nakaka-capture niya. Now, speaking of GPS, actually, pwede kang maglagay ng GPS overlay sa mga videos na nakunan mo gamit itong Insta360 X5 nang walang additional na mga gadget or accessories pa. I-connect mo lang itong Insta360 X5 bago ka mag-start ng recording mo dito sa cellphone mo, tapos enable mo yung GPS data dun sa app. Sa ganung paraan, meron ka ng GPS data na pwede mong i-overlay sa mga videos mo. Now, in terms of usage, itong mga kamerang to, merong tinatawag na voice control saka gesture control. Pwede kang makapag-start at stop ng recording gamit lang ang boses o kaya kamay. Although pareho itong dalawang to na merong voice control at gesture control, itong X5 lang ang merong twist to shoot. Ito. So once naka-enable ang twist to shoot, magre-record yan. Or kung gusto mong i-stop, ganun din. Yan. Now, sa workflow ng mga 360 action cameras katulad nitong dalawang to, software ang isa sa pinaka-importanting aspeto. Itong mga kamerang to, pareho silang merong mobile app, saka desktop software na pwede nating magamit para mag-reframe ng mga 360 videos na nakuna natin. Sa computer, meron tayong Insta360 Studio or DJI Studio na pwedeng magamit. Bale, sa mga software na yun, pwede tayong mag-reframe. Katulad halimbawa yung tinatawag na keyframing. Pwede yon. Unfortunately, sa DJI Studio, wala tayong magagamit na automatic na tracking. Unlike sa Insta360 Studio na meron. Pero I'm positive na magiging available yan soon kasi software naman yan. Pwede nilang i-update yan. Pero yun nga, as of recording this video, ang Insta360 Studio, mas maraming features at mas marami kang nagagawa kaysa sa DJI Studio. Pagdating sa mobile app ng mga kamerang to, ang DJI Mimo saka Insta360, magagamit natin para sa reframing, mapa keyframing man yan, mapa auto tracking o kaya highlight detection. Pero kagaya ng nasabi ko sa desktop software kanina, ang Insta360 app mas mature at mas maraming features kang magagamit. Actually, pagdating sa reframing, mas madali yung Insta360 app. Pwede kang mamili ng perspective, halimbawa selfie, tapos yung app na yung bahala na gumawa ng trabaho para sa'yo. Idagdag ko na rin pala na pagdating sa Insta360 app, meron kang mga features na magagamit katulad ng auto edit, tapos flash cut, saka shot labs. Kung gusto mo ng madalian, pero trendy na mga edit. Saka pagdating sa export time, mapa-mobile app man o kaya desktop, mas mabilis ang Insta360. Nang around, base sa test ko lang, 37 to 40%. Now, kung presyo naman yung pinag-uusapan nitong Insta360 X5, sa standard bundle nito, nagkakahalaga siya ng 32,590 pesos. Samantala, itong Osmo 360 sa Adventure Combo nila, nagkakahalaga ito ng 29,790 pesos. So relatively mura to kung presyo lang yung pinag-uusapan. Actually namangha ako sa ginawa ng DJI dito sa Osmo 360 nila. Given na ito yung pinakaunang entry nila pagdating sa 360 camera space. Kumbaga kung dati-rate ang nag-iisang hari lang pagdating sa 360 cameras is itong Insta360, ngayon itong DJI naggumagawa na rin ng ingay. At dito ako natutuwa kasi pagdating sa kompetisyon, tayong mga consumers ang magiging winner. Kasi dahil dyan, makikita natin itong mga kumpanyang to, mas lalong mag-e-innovate, mag-e-improve yung kanilang produkto, tapos magiging competitive din yung presyo nila. Now, speaking of competitive price, itong X5, sa pagkakaalam ko, meron silang sale ngayong September 5 hanggang 17. Yung presyo na sinabi ko kanina, magbababa yun or ibababa yun up to 26,990 pesos. So, yun yung sinabi ko na magiging competitive yung pricing kasi meron na ngang Osmo 360. At the same time, meron pa rin siyang free na cloud service, 1 terabyte for 1 year kung yung nabili mong X5 i-activate mo before September 30. So, ang tanong, alin nga ba sa dalawang to ang marerekomenda ko? Well, mahirap sagutin yan. Kaya nga ginawa ko tong video na to para makatulong sa inyo at kayo mismo ang makakapag-decide kung alin nga ba dito ang pipiliin nyo. Pareho kasi silang maganda, meron silang kanya-kanyang advantages saka disadvantages. Depende na lang talaga yan sa preference ng gagamit saka sa kung aling features ang mas matimbang para sa kanila or para sa inyo. With that being said, kung ako yung tatanungin, mas matimbang sa akin yung feature na replaceable lens. Given na delikado yung mga shots na ginagawa ko sa pagmumotor. Saka naranasan ko na rin na gumastos,
magantay, maabala sa pagpaparepair ng Insta360 X4 lens ko. So ayaw ko na yung mangyari ulit. With that, itong Insta360 X5 ang mas matimbang at pipiliin ko.